Small timer na small rider ba ang karakter mo mga idol na naghahanap ng pang-araw-araw na gamit para sa pangangailangan mo? At ang gusto mo naman na motor yung tipong pang all around na pwedeng pang porma, pang harabas, pang sundo sa syota mong bading at kayang maipagsabayan sa mabibigat na trapiko. This motorcycle is highly recommended sa iyo mga idol. Ang bagong Yamaha PG1 na isang underbow map motorcycle na taglay ang mga katangian na hindi mo makikita sa ibang underbow na motor. Ito ay may dual purpose, nakita mo naman mga idol na pwedeng pang on-road at off-road at syempre sa forma at sobrang unique nito dahil classic with modern specs and features ang hati nito. Saan ka pa? Ano-ano nga ba ang meron sa motor na ito? Sulit nga ba ito bilhin? Alamin natin yan. Para magsagawa ng walkthrough o review mga idol ay nandito tayo sa tricycle sa Santa Cruz, Zambales. At kung Yamaha ang hanap mo ay meron lahat dito. Welcome to Haji Moto Vlogs and this is the new Yamaha PG1. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na merong kargadong 113cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam po siya, 4-stroke, 2 valves at gumagamit ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. At ang kaganda dito mga idol, Euro 3 compliant na po siya. At syempre Yamaha side engine design din siya kaya makakasigurado ka na mas tipid ito sa gasolina. Speaking of gasolina, fuel injection na po ito na merong 59 km per liter, not bad kung daily use o pang harabas lamang. Transmission naman ito ay semi-automatic, kaya meron lang siyang kambyo na wala po siyang clutch. Bagay na bagay sa mga beginner. At meron po siyang 4-speed gear shifter. Ang bore stroke naman nito ay may sukat na 50mm by 57.9mm na may compression ratio na 9.3:1. Para naman sa performance, meron po siyang 6.6 kW at 7,000 RPM na merong peak of torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo daw sa bilis na 80 to 90 km per hour. Pero depende po yan sa hinete syempre, kukabado o kamote. At ito na nga mga idol, ikutan na natin ang motor na ito kung ano-ano ang may bibigay nito para sa atin. Let's go! Makikita natin sa kanyang disenyo na underbow map motorcycle siya pero trailing bike din siya mga idol dahil kita naman natin na trailing tire ang design nito na merong classic look. Sa kanyang overall color naman mga idol, ang tawag dito ay sand brown with minimal black and gray. Sa kanyang harapan naman ay merong classic look na round shape na headlight mga idol. Bagay na bagay sa pormahan nitong classic look. At gumagamit naman ito ng halogen bulb na mayroong peanut bulb naman para sa park light sa kanyang headlight. Sa kanyang signal lights naman ay naka-separate position at gumagamit ito ng peanut bulb. Ang front fender naman ito ay mahaba para sa talsik putik na dumidiretso naman sa makina. Sa kanyang telescopic fork, makikita natin na mayroon po siyang rubber boost na mayroong anti-dumi, rust at syempre porma na rin. Suspension naman nito sa harapan ay gumagamit ng telescopic fork, disc brake naman with 1-pot caliper para sa braking system, rim set naman ang ginagamit nito na mayroong sukat na gulong na 90 by 100-16 at tube type po ito. At kitang-kita nyo naman mga idol, sa gulong pa lang ay makikita natin na pang trailing ang motor na ito dahil sa gulong pa lang ay kayod na ang mga putik at iba pa. Tumako naman tayo sa kanyang bandang likuran at ito ay mayroong round shape at parang katulad ng XSR at gumagamit ito ng ordinary bulb. Katulad ng unahan ay gumagamit ito ng separate position para sa kanyang signal lights at peanut bulb po ang gamit. Malaking back fender naman ang bubungad sa inyo sa likuran na mayroong plate holder, plate light at syempre reflector. Suspension naman ito ay dual shock absorber, drum brake naman para sa braking system, rim set po ang gamit na mayroong sukat na gulong na 90 by 100-16 at tube type din ang gamit. Sa bandang gilid naman simpleng tabucho ang bubungad na mayroong stand out na muffler cover at plastic po ang gamit nito na mayroong 3 butas. Napakaganda at napaka-sporty naman talaga ng kanyang pillion footrest at gumagamit ito ng aluminum para sa kanyang materyales at para siyang mayroong design na alligator.
Sa decals naman ito ay simple bold din na model name na PG-1 na merong jelly embossed na logo ng Yamaha at mga linings. Kita natin na open ang makina nito na walang cover mga idol or araro, na merong shiny black na painted na napakaganda at merong Yamaha logo, na meron naman top head na aluminum ang kanyang paint job. At ang kagandahan pa dito, pang off-road na off-road talaga. Foot brake nito ay parang alligator teeth na anti-slippery at kapit na kapit ang pamo dito. Para naman sa hatak nito, gumagamit ito ng chain o kadena na mayroong sprocket with plastic cover. Unique design naman ng gear shifter nito mga idol, para siyang aftermarket na hindi ka nabibili para pagandahin lang. Dumadagdag sa forma ang small logo ng Yamaha dito na jelly embossed. Sa gilid naman ay makikita natin ang susian para sa underseat nito. Akyat na taas sa taas mga idol at unahin natin ang naked handlebar nito na napakaganda at napakahaba para sa better steering, na glossy black ang gamit. Para sa switches and buttons, sa kaliwa ay merong high-low, turn lights, horn at passing light. Sa kanan naman ay merong kill switch, hazard at electric starter. Pero bad news, wala po siyang kickstarter. Sa controls naman, makikita natin na meron sa kanan na throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay merong hand grip with foot brake pedal para sa likuran. Sa kanyang console panel ay gumagamit ng analog display at ang shape nito ay merong circle and oblong design. At ang kagandahan dito mga idol ay meron po siyang gear indicators. Standard and traditional naman ang ignition key nito na merong function na on, off, and lock. Sa upuan naman ay gumagamit ng brown leather na ang ganda tingnan at napakaklasiko talaga, na merong separate pillion and riders at pantay ang foam nito. Pagdating naman sa kanyang underseat mga idol ay wala po siyang compartment, meron lamang siyang gas refiller na merong alulod at merong kapasidad na 5.1 liters. Simple ang grab bar nito pero napaka-solid at ito ay merong paint job na black. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba nito ay nasa 1,980mm, lapad 805mm at ang taas nito is 1,050mm. Pasok na pasok sa mga city driving at syempre malalang traffic. Para naman sa seat height mga idol, 795mm at ang total na bigat nito ay 107kg. Pasok din sa mga 5'4 and 58kg ang pangangatawan. At para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4 at mayroong 58kg ang pangangatawan. Syempre bagay na bagay at kayang-kaya naman imaneho nito. Mapa-reverse o forward man yan, walang problema sa handles. At syempre kita nyo naman nalapad ang aking paa, walang problema. Para naman sa presyo mga idol, ito ay isang SRP base lamang. At ito ay merong halagang 96,400. More or less po yan mga idol. Paalala lang mga idol, ang presyo ay batay lamang sa SRP base at hindi ito galing sa Tricycle Yamaha ng Santa Cruz, Zambales. Kaya pwede itong magbago, depende po yan sa lugar, dealer o promotion ng bawat dealer. At ayun na nga mga idol, natapos na rin. So sa tingin nyo, sulit nga ba o hindi? At kung balak nyong bumili o kumuha ng motor na ito, anong ipapangalan nyo? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.